diskarte na lang po. May konting tinda-tinda, ganun lang. Kasi nabasa out din eh. Pati bangka niya na Ay, wasak bangka. Ako natitira eh. Hindi maiwasang mapaiyak ni Mang Dodong kapag naiisip niya ang sinapit ng kanyang pamilya sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng kahapon. Ito na lang kasi ang natira sa bahay niya. Ang kaisa-isang bangkang ginagamit niya sa paghahanap buhay, nawasak din at tanging motor lang ang kanyang naisalba. Sa bahagyang pagbuti ng lagay ng panahon, nadatnan namin si Mang Dodong habang kinukumpuni ang nalalabing bahagi ng kanyang bahay. Ang inaalala niya ngayon ay kung paano sila muling babangon. Sana matutulungan po kami sa aming kahirapan. Dahil talagang hirap kami na yun eh. Dahil pangilang ulit na bagyo. Halos wala lang ang titira. Tulad ni Mang Dodong, na-wash out rin ang bahay ni June. Aniya, biglaan ang paghampas ng malakas na alon at hangin. Kaya wala silang naisalba kahit damit. Sa evacuation center muna sila mananatili habang wala pa silang matitirhan. Kwento pa ni June, pangatlong beses na ito na nasira ng bagyo ang kanilang bahay. Andiyan na po yung takot namin, syempre. Sinicure po namin muna talaga yung sarili namin bago yung mga gamit niya. Kasi mahirap na po yung talaga eh. Yung isang gamit wala po kami. Bakit? Kasi biglaan po kasi kahapon talaga yung biglang lakas ng tubig. Yun, na-wash out po. 13 bahay sa Baseco sa Maynila ang nasira dahil sa epekto ng bagyong Enteng kahapon. Ngunit ang ilan dito ay iligal na itinayo ang istruktura sa lugar. Itinuturing na danger zone ang lugar kaya ang barangay hindi na umano papayagan na muling magtayo ng bahay ang mga walang pahintulot. Ayon sa mga lokal na opisyal, umabot sa 58 pamilya o katumbas ng 213 individual ang lumikas sa evacuation center sa kasagsagan ng bagyo. Ang City Health Office, isa-isang sinusuri ang mga bakwit at binigyan ng gamot lalo't malaki ang posibilidad na sila ay magkasakit dahil sa maruming tubig baha. Napaka-importante po nito ang pagbibigay po ng antibiotics or yung tinatawag po natin na antibiotics prophylaxis for leptospirosis. Napaka-importante po nito upang maiwasan po yung pagkakaroon po nila ng leptospirosis. So, kinoconsult po namin yung mga pasyente po na nandito po sa evacuation center. Binibigyan po namin sila ng risk assessment kung mild, moderate o high risk po yung kanila pong kaso. Kaya tapos saka po kami nagbibigay ng karampatang antibiotics po para po sa mga pasyente po na yun. Nakauwi na ang karamihan sa mga evacuees at nasa 4 na pamilya na lamang ang nananatili sa evacuation center. Ngunit posibleng pauwiin na rin sila o kaya ay ililipat ng ibang lugar dahil gagamitin na ang pasilidad sa muling pagpasok ng mga estudyante sa paaralan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.